Masyado nga ang pagmamakaawa nito sa ating bida upang hindi siya patayin, kaya naman na-shock at naguguluhan na lang din si Nakagawa at Noda, with negative points pa. At dito nga ay tinatanong naman ng ating bida kung talagang kilala o nakilala ba siya nito, at uuwi ka naman ng lalaki habang napapamura na lang sa kanyang sarili, at iniisip na nag-iisa at wala umanong katulad ang ugali ng ating bida, sa Luniverse man o dito sa Earth. Napapatanong na nga lang din siya sa kanyang sarili, dahil ayon umano kila Nakagawa ay isang mahinang nilalang at basura lamang ang dudukutin nila, pero bakit daw kaya ang ating bida na Diyos ng pagpatay ang daladala nila sa kanilang pagbabalik? Bakit ang commander pa ng Wui Army wika pa nga nito habang nakaluhod sa harap ng ating bida? Dito ay tinatanong ni Shu kung saan siya nakita ng lalaking ito, at nakita nga daw niya ang ating bida matapos nitong pangunahan ng pagsugod ng Wui Army sa Nangang City. Napag-utusan nga daw siyang magpanggap na mga ngalakal nung mga panahon na yun, upang makapuslit at makalapit sa ating bida, para na din malaman ang mga ginagawa at gagawin pa ni Shu. Kaya naman iniisip ng ating bida, na dati pa daw pala ay mayroon ng nagmamasid o nanunood sa lahat ng mga ginagawa niya, sabay tanong sa lalaki kung sino ang nagbibigay ng utos sa kanya. Pero sinabi lang naman ng lalaki na hindi umano nila kilala ang nagbibigay ng utos. Sinabi nga din niya na mga dati daw silang sundalo at naging palaboy na lang, hanggang sa isang araw ay mayroong nag-alok ng resource at cultivation technique sa kanila. At matapos nga nun ay kung saan-saan at kung ano-anong misyon na daw ang binibigay sa kanila, hanggang sa 2 buwan nga daw ang nakalipas, ay mayroong pinadalang guro sa kanila na pamilyar dito sa ancestral land o earth. Kung saan matapos silang turuan ng iba't ibang wika, ay pinadala sila dito sa Earth upang mangalipin ng mga tao sa iba't ibang panig ng daigdig. Kaya naman dito ay naisip ng ating bida na ang paghuli sa mga slave owner ay walang kabuluhan, dahil kahit mahuli nila ang mga ito, ay wala naman silang impormasyon na makukuha patungkol sa kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Nilapitan naman ni Shu ang lalaki at ginamit nito ang kanyang paa upang paupuin siya. At dito ay sinabi ng ating bida ang patungkol sa natagpuan ng Dragnet and Snares na slave lord sa Kun City, kung saan bago pa nila ito mahuli ay nilaso na niya ang kanyang sarili, sabay tanong kung bakit buhay pa ang lalaking ito. At sinabi nga nito na natatakot umano siyang mamatay, kaya naman natuwa ang ating bida sa katapatan at mabilis niyang pagsagot, sabay sabi na ngayon ay kailangan nilang maglaro. Sinabi nga din ni Shu na toss coin umano ang lalaruin nila. At pag nahulaan niya ito ng tama ay pakakawalan siya ng ating bida, pero pag nagkamali naman siya ay mamamatay siya dito. Umpisahan na natin wika nga ng ating bida, pero bigla naman itong nilabas ang kanyang patalim, at dahil sa binigay niyang negative points ay nalaman ng ating bida ang kanyang intensyon. Kaya naman matapos niyang ihagis ang kanyang patalim, ay agad itong naharangan ng ating bida kasabay na din ng pag-atake niya sa lalaki, kung saan bago ito tuluyang mamatay ay naisip niyang kahit kailan, ay wala talagang kwenta ang sneak attack sa ating bida. Masyado naman ang gulat ni Nakagawa sa nangyari, at hindi nga din ito makapaniwala na patay na ang kanyang master. Kaya naman napapatanong ito sa ating bida, kung paano umano niyang napatay ang A-rank master na nagmula sa mas mataas na sibilisasyon kaysa sa Earth, sino ka ba talaga tanong pa nga nito? Habang si Shu naman ay napapatanong lang din sa kanyang sarili, kung ang dahilan daw ba kaya nagpaalipin si Nakagawa, ay dahil sa inaakala niya na nagmula sa mas mataas o advanced na sibilisasyon, ang mga slave lord mula sa Luniverse. Dahil kung ganun nga daw ay patawa itong si Nakagawa, at dahil sa masaydo niyang minamaliit ang mga taga-Earth, ay hindi na umano siya karapat dapat pang mabuhay. At sa pagbagsak naman ni Nakagawa ay agad itong naglakad patungo kay Noda, kung saan ay tinanong ni Shu kung hindi ba siya natatakot, pero tinanong lang naman ito kung may silbi daw ba ang takot sa ating bida, o kung mililigtas ba ng takot ang kanyang buhay. Dito ay sinabi ni Shu na mautak umano siya dahil agad niyang naunawaan ang sitwasyon nila, at dahil nga dito ay napapatanong ang ating bida kung bakit tinatago ni Noda ang cultivation niya sa Kamishu, at kung bakit mas pinili ni Noda na maging pangkaraniwang estudyante. Sinabi naman ni Noda na nais lang niya ng kalayaan, at naisip nga ng ating bida na ito din ang naging dahilan niya noon, kaya niya tinago ng matagal na panahon ang kanyang kapangyarihan, kung saan ay ito din ang dahilan kung bakit hindi niya agad tinanggap ang posisyon bilang 9th Dragnet. At sa tingin nga daw ng ating bida ay nauunawaan niya ang sitwasyon ni Noda, kaya naman sinabi ni Shu na hindi niya kailangang mag-alala, dahil hindi umano siya papatayin ng ating bida. Alam nga din daw ni Shu na sa pilitan lang siyang ginawang alipin,
Pero dahil sa hindi pa nalulutas ang problema nila patungkol sa mga slave lords, ay hindi pwedeng hayaan ng ating bida na kumalat ang balita patungkol sa pagkamatay ng isa sa mga ito, kaya naman daw pansamantala muna niyang tatanggalan ng kalayaan si Noda. Agad na ding dumating ang mga kalalakihang ito, kaya tinatanong ng ating bida kung bakit umano ang bilis nilang nagtungo dito, hindi ko pa nga nasasabi ang balita sa leader ni wika pa nga ni Shu. Pero sinabi naman ng mga ito na kanina pa daw nila sinusundan ang sasakyan ng mga dumukot sa ating bida, gayunpaman ay sinabi nga daw ng kanilang leader na hindi nila kailangang makialam. Hindi niyo siya kailangang iligtas wika pa nga daw ni Yayoka, at ang kailangan nga lang daw nilang gawin ay hintiing matapos ang lahat, kaya naman daw dahil sa tapos na ang labanan, ay agad na silang pumasok upang linisin ang lugar, at siguraduhing walang makakaalam sa nangyari dito. Kilalang kilala na talaga ako ni Yayoka wika naman ng ating bida, sabay sabi na matapos silang maglinis ay nais niya ikulong muna nila si Noda, hanggat hindi pa natatapos ang problema sa mga slave lords. Dito ay sinabi nga din ni Shu na sa pilitan lang na naging alipin si Noda, kaya naman wag nila itong pahirapan o wag nilang gawing mahirap ang mga bagay-bagay para sa kanya. Para nga din daw hindi maalarma ang ibang slave lord, at mapigilan ang pagkalat ng balita patungkol dito, ay kailangan ding lumayo o humiwalay muna sa karamihan ang mga lalaking ito matapos ng kanilang trabaho. Ako na ang baalang makipag-usap sa leader niyo wika pa nga ng ating bida. Matapos nito ay muling ginamit ni Shu ang kanyang mask, at paglabas nga niya ay naghihintay na din ng sasakyan para ihatid siya sa paaralan. Samantala sa paaralan naman nila ay kasalukuyan ang nagtuturo ang kanilang guro, kung saan ay seryoso pa itong si Yayoka sa pagbabasa, hanggang sa bigla na nga lang din nagulat ang kanilang guro nang mabilis na pumasok sa classroom ang ating bida. Agad na siyang nagtungo sa harapan ni Yayoka, at dito ay sinabi ng ating bida na nakabalik na siya kaya naman masyado ang tuwa ng babaita. Habang ang kanilang guro naman, ay iniisip na lang na nasa klase pa sila, kaya sana naman daw ay magpakita ng kahit konting respeto ang dalawa sa kanya. Habang ang mga kaklase naman nila ay nais daw tanungin si Yayoka, sa kung ano ba ang nakikita o nakita niya kay Yamahiro. Agad na ding tinanong ni Yayoka kung tapos na daw ba ang problema, at sumagot naman ng oo ang ating bida sa pamamagitan ng pag-thumbs up nito. Pero pansamantala nga lang daw ito, dahil kailangan pang hintayin ng ating bida na dumating o sumugod ang iba pang mga slave lords, kaya naman naisip ni Yayoka na mananatili pa daw ng Japan ang ating bida, habang napapatanong kung ito ba ay para sa kanyang kaligtasan. Muli ay nagsulat nga ito, at sinabi na mayroon umanong festival na magaganap dito sa paaralan mamayang hapon, sabay tanong kung nais ba siyang samahan ng ating bida, bibihirang pagkakataon nga din daw ang festival, at nais niya ding maranasan na makapunta sa festival kahit minsan lang. Pero sinabi naman ni Shu na nasa panganib pa din siya, at hindi ba dapat ang kaligtasan mo muna ang unahin natin wika pa nga ng ating bida. Pero nagpa-cute naman si Yayoka, at sinabi na sigurado siyang walang mangyayaring masama, dahil nasa tabi nga daw niya ang kanyang guro o ating bida. Pagsapit nga ng hapon, ay nagtungo ang ating bida sa festival na kasalukuyang nagaganap sa paaralan. Kung saan ay agad nga siyang nag-order ng soba noodles matapos niya itong makita, pero matapos ibigay sa kanya ang order ng ating bida, ay napaay na lang ito. Sa pagkakaalam nga daw kasi ng ating bida, ay mga estudyante lamang ang pwedeng magtinda sa mga stalls pag may festival, pero mukhang naging libangan na daw ng tito ang pag-aaral, sabay tanong kung ilang taon na ba siyang repeater, ngunit hindi nga nakasagot si tito at nagbigay na lang ng negative points. At habang kumakain nga ito ay napadaan ang dalawang dalaga, kung saan ay sinabi ng isa na masarap umano ang dorayaki na kanyang kinakain, ang lasa nito ay kaparehas ng tinda sa sikat na pastry shop sa Kita Ward, Tokyo wika pa nga niya. Habang ang isa naman ay sinasabi na masarap din daw ang soba noodles niya, pero tila pamilyar nga daw ang nagtitinda, dahil kamukha daw ng tito ang head chef sa Senbaku Chuan, yung nalagay na din sa magazine dati wika pa ng isang babae. Kaya naman naisip ng ating bida na ang kamisyo umano ang nasa likod o may kagagawan sa festival na ito. Ilang sandali pa ay dumating naman na si Yayoka, kung saan ay humingi pa ito ng pasensya dahil nahuli umano siya, sabay sabi na nakakita siya ng tindahan ng Chinese soup dumplings kaya naman bumili siya nito para sa ating bida. At dito nga ay iniisip ng kanyang tauhan na mukhang in love daw talaga ang kanilang leader, dahil ginastos na nga daw ni Yayoka ang laman ng pataka na lagi niyang daladala. Agad namang tinanong ni Yayoka kung masarap daw ba siya, ang dumplings na binili niya para kay Shu.
At sinabi nga ng ating bida na mas masarap umano ito kaysa sa mga nakainan niya dati, sabay sabi na pwede niyang dalin si Yayoka sa mga masasarap na kainan pag napunta siya ng kanilang bansa, kaya naman sinabi ni Yayoka na kailangan niyang paghanda ang mabuti ang gagawin niyang pagbisita. Agad nga ding sinabi ni Yayoka, na nais niyang kumain ng Peking duck at hot pot, gayon na din ang mga Chinese watermelon at iba pa. Kaya naman iniisip ng ating bida na sineryoso umano ni Yayoka ang sinabi niya. Pero hindi pa nga daw ganun kaayos ang ugnayan ng Dragnet and Snares at Kamishu, kaya sigurado umanong hindi basta-basta makakapunta at alis ng China si Yayoka. Matapos naman silang kumain, ay sinabi ng host sa festival na magsisimula na umano ang magic show, kaya inaanyayahan nito ang lahat ng magtungo sa stage upang manood. At habang kasalukuyan ngang nakatayo ang dalawa, ay narinig ng ating bida ang patungkol sa free lucky draw matapos ang palabas. At lumaki nga ang kanyang tenga matapos marinig ang salitang free. At agad nga niyang inanyayahan si Yayoka upang magtungo sa stage, para umano-manood ng magic show at agad nga ding tumakbo ang dalawa. Kung saan habang masaya nga silang tumatakbo, ay iniisip ni Yayoka ang binigay niyang utos sa Kamishu, na tipunin ang lahat ng nagtitinda ng masasarap na pagkain, gayon na din ang mga pinakamagagaling mag-perform dito sa Japan, at ginawa nga daw niya ang lahat ng ito para sa ating bida. Kaya sana ay maibigan daw ito ni Shu. Matapos naman silang makalapit sa stage, ay lumapit ang isang lalaki at binigay nito ang isang papel na mayroong numero. Dito ay sinabi ng lalaki na magagamit daw ito mamaya para sa raffle draw. Agad na din namang nagpaalam ang lalaki matapos itong kunin ng ating bida, at sa papel ng ito ay nakasulat ang numerong 52. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang palabas. Kung saan ay agad na naglabas ng isang joker o baraha ang magician, at sa paghagis nga nito ay biglang dumami ang baraha, kasabay ng isang pagputok at labas ng makapal na usok. Matapos nito ay inabot ng magician ang kamay ng babae mula sa gitna ng usok, at masyado nga ang gulat nila, matapos makitang lumabas ang isang sexy na babae mula sa kawalan umano. Dito nga din ay nakilala nila ang magician bilang si Matsuketa Masayoshi. Nakilala nga din nila ang sexy niyang assistant, kaya napapatanong ang iba sa kung bakit sila nandito. Habang ang iba naman, ay sinasabi na malamang umano sa ang Kamishu ang nag-imbita sa sikat at magaling na magician na ito. Dito nga ay napansin naman ni Yayoka na nakafocus sa palabas ang ating bida, at dahil nga sa alam niyang naaaliw ang ating bida, ay masaya na din umano siya. Ilang sandali pa ay natapos na din naman ang palabas, kasabay ng paglipad ng madaming ibon mula sa stage. Kaya naman agad din nilang sinimulan ang palabunutan para umano sa maswerteng manunod. At matapos ngang bumunot ang magician ay nakuha nito ang number 52, kung saan ay agad na hinahanap ng mga ito kung sino ang may hawak ng number 52, hanggang sa magtaas nga ng kamay ang ating bida, at agad din siyang lumapit sa stage habang pinapakita ang kanyang numero. Dito ay agad na binigay sa kanya ang malaking bouquet ng bulaklak bilang premyo, sabay sabi na pwede itong ibigay ng ating bida sa kasama niyang babae, kaya naman napapatanong na lang si Shu kung pwede kayang sa susunod, ay wag naman silang magpapahalata na scripted ang lahat. Agad din naman niyang binigay ang mga bulaklak kay Yayoka, kaya naman abot-abot ang tuwa at pasasalamat ng gaga sa ating bida. At kahit nga alam ni Yayoka na pinaghandaan o hinanda lang ang lahat ng ito, para sa pangsarili niyang pagnanais o pagnanasa, ay nagpapasalamat naman siya sa ating bida dahil pinagbigyan at sinamahan siya nito. At matapos ngang makita ni Shu ang kanyang reaksyon, ay nagpasalamat na din ang ating bida sa lahat ng paghahanda na ginawa nila para sa festival na ito. Samantala matapos naman silang makauwi, ay iniisip ng ating bida na masyado umanong mabilis ang pagtatrabaho ni Yayoka, dahil kaka-rating lang nila pero naayos na nito ang lahat ng bulaklak. Nakapalibot nga sa kanya ang lahat ng mga bulaklak na inayos ni Yayoka habang siya ay nakaupo, kung saan dito ay malambing din na tinawag ni Yayoka ang kanyang pangalan. At sinabi na ngayong gabi umano, ay kailangan nilang manood ng pelikula ng magkasama, at tila na-shock pa nga ang ating bida matapos malaman na nais na namang manood ni Yayoka. Dito nga ay sinabi ni Yayoka na nung nakaraan, ay puro umano action movie at bar ilan ang sinabi ng ating bida, pero ngayon nga daw ay kailangan nilang iwasan ang mga ganong palabas. Sinabi nga din niya na kailangan nilang gayahin ang mga taga-Rome, kung saan ay pinapanood ng mga tao duna ng local movie o mga palabas na ginawa ng mga taga-Rome din. At dahil nga sa nilagay nito ang kanyang tuhod sa pagitan ng mga hita ng ating bida,
ay biglang namuti ang mga mata nito at halos malaglag ang panga. At pagsapit nga ng umaga ay tinatanong ni Mogi kung ano ang pinanood nila, pero bigla namang nagdilim ang mukha ni Yayoka, habang sinasabi na ang mga pinanood nila ay gambling apocalypse, spirited away, at may hot ex school namang nasama. Gayunpaman ay hindi naman binigo ng ating bida ang nais niya, na panoorin ang mga palabas na ginawa ng mga taga-Japan, dahil nanood naman sila ng mga anime. At hindi nga makapaniwala si Mogi, na kahit umanulantara na ang pang-aakit ni Yayoka sa ating bida, ay hindi pa din ito pinapansin o pinapatulan ni Shu. Napapatanong na nga lang siya sa kanyang sarili kung impotent daw ba ang ating bida. Ang impotent ay yung hindi tumatayo ang patutoy, tulad ni Rudes dati bago pa magamot ni Sylphie. Samantala habang papasok nga sa paaralan ng ating bida, ay nakidnap na naman ito. At dito nga ay napapatanong siya kung mismong slave lord daw kaya ang dumukot sa kanya, dahil ang kwartong ito umano ay tila kwarto ng mga pangkaraniwang tao sa Japan. May malaking anime na unan pa nga sa kama, kung saan ay mayroong butas yung unan kaya naman sigurado daw si Shu, na kung sino man ang nakatira dito ay malamang na isa siyang lolicon na Mael. Ilang sandali pa ay sinabi nito na hindi ba at ikaw yung juwa ni Yayoka. Sabay sabi na bilisan umano ng ating bida ang pagtawag upang magtungo si Yayoka dito at iligtas siya. Pero sinabi lang naman ni Shu na tulad nga ng kanyang inaasahan, at nagulat na nga lang ito nang makawala ang ating bida at magpalit ng muka. Agad nga din niyang nakilala ang ating bida na commander umano ng Wuwei Army, kaya naman agad siyang nagpakamatay at bumagsak, dahilan upang mapamura na lang din ang ating bida. Agad nga din niya itong nilapitan at sinusubukan pang kausapin, kung saan ay tinatanong ni Shu kung bakit masyado niya yatang binilisan ang paglason sa kanyang sarili, matapos siyang makita, napapatanong na nga din ang ating bida kung talaga bang nakakatakot siya. Pero tuluyan na nga itong namatay kaya naman dismayado ang ating bida, dahil hanggang sa ngayon ay wala pa siyang nakakalap na impormasyon. Dito nga ay iniisip ng ating bida ang mga nasa likod ng slave lords, at dahil sa matagal na daw nila itong plano ay sigurado talagang mitikuloso ito at maingat sila. At dahil dito ay naisip ng ating bida na hindi magiging mitikuloso ang plano ng mga nasa likod ng slave lords, kung walang tumutulong sa kanila mula dito sa Earth. Kaya naman naisip niya na sigurado umanong mayroong tagapagpatupad na kasama ang mga slave lords na nagtungo dito sa Earth, at para malutas ang mga misteryosong pangyayari na ito, ay kailangan niyang hanapin ang tagapagpatupad. Dahilan na din upang maisip ng ating bida, na mukhang kailangan pa niyang magpanggap na estudyante ng mahabang panahon. At lumipas pa nga ang mga araw na nanatili sa Japan ang ating bida, kung saan ay regular itong pumapasok sa paaralan habang nilulutas ang misteryosong kaso, at kasama nga niya si Yayoka sa lahat ng pagkakataon. Hanggang sa pumutok nga ang balita, patungkol sa pagkakadiskubre ng Southeast Asia sa mga slave traders, kung saan ay pansamantala din nilang naresolba ang problema sa mga ito. At dito nga ay kausap ng lalaking ito si Ji Chao, kung saan ay nakumpirma nila ang impormasyon na binigay ng Dragnet and Snares, at si Yayoka nga talaga ang target ng mga slave lords. Gayunpaman ay napapatanong naman ang lalaking ito, kung hindi daw kaya bumalik ulit ang mga slave lords sa kanilang bansa. Paano na kung hindi kayanin ng kamisyo ang mga slave lords pag bumalik sila, tanong pa nga niya. Pero natawa lang naman si Ji Chao at sinabi na hindi na nila kailangan pang mag-alala. Hindi na sila babalik, wika pa nga ni Ji Chao, habang iniisip na kahit pa bumalik umano sila, ay nasa Japan pa din naman ang ating bida. Samantala sa dojo naman ng mga Kirihara, ay napapatanong ang ating bida kung ano itong pinapakita ni Yayoka sa kanya. Pero sinabi lang naman ni Yayoka na mas mainam kung buksan na lang niya ito, kaya naman agad itong binuksan ng ating bida, habang napapatanong sa kung anong misteryosong bagay ba ang laman nito. At bigla ngang lumabas ang madaming deep sea white sand, matapos niyang buksan ang tila isang malaking capsule na ito, at napapatanong nga ang ating bida kung namin na ba nila ang lahat ng mga ito. Tama, wika naman ni Yayoka, pero yan na nga daw ang lahat ng meron sa minahan dahil wala na silang makita pang white sand, sa totoo nga lang daw ay tira-tira na lang din ito, dahil nung nakaraan habang pabalik ng Japan ang kanilang barko, ay mayroong nagnakaw sa karamihan ng white sand. At dahil nga sa binigyan ng madaming white sand ni Zujin si Xiaoyu, ay naisip ng ating bida na ang nagnakaw ng white sand nila Yayoka, ay walang iba kundi si Zujin.